ngayon namang umaga, aalamin natin kung kamusta na nga ba ang communication system dun sa mga affected areas sa Visayas. So this morning, makasama po natin ating very special guest, si Assistant Secretary Dante Lantin ng Department of Transportation and Communications. Good morning, Asek. Good morning, Dayan. Good morning, Sandra, sa lahat na nanonood sa ating ngayon. Sir, Asik, eto lang muna kasi we've had you on the show in the past and yung napag-usapan natin before yung motorcycle caravan na inyong kinonduct nga po nung November. And we understand na it was a tour of the, actually more than half of the Philippines and nabali-balita nga po na kumbaga naabutan daw itong caravan na to ng bagyong si Yolanda. Tama yun, Sandro, no? Kasi if you would recall, noong October 26, nagkameron tayo ng kick-off dito sa Quezon Circle ng motorcycle caravan na composed of a core group of 8 bikers na magsisimula mula Lawag sa north hanggang sa Bacolod sa south to promote road safety. Pero halfway through the caravan, noong November 7, nung nasa Tacloban na yung tropa, dumating si Yolanda. At nasira yung kanilang mga motorbikes dahil nakaparada sila sa isang gymnasium at bumigay yung bubong ng gymnasium kaya nasira yung kanilang mga cycles. In fact, yung isang rider ay tinamaan ng bubog ng salamin ng hotel nung sila nagbe-breakfast dahil sa lakas ng hangin nasira yung salamin, no? Yung window, yung glass windows. But at any rate, mayroong isang motorbike na hindi nasira dahil ito yung nakaparada sa may hagdan. Kaya ito ay sumakay doon ng isang CNN reporter na humiram ng satellite phone sa airport at bumalik sa hotel at ito ang ginamit para i-broadcast sa buong mundo kung ano nangyayari sa parting yun ng Tacloban nung kasagsagan ng Yolanda. Because if you would recall, noong panahon na yun, nagkakaubusan na ang mga baterya ng phones at nawawala na yung communication lines. No? Now, yung kagandahan naman dito sa nangyari sa kanila is that lumabas yung instinct ng mga Pilipino at ng mga tao na maging matulungin. Kaya't iniwan na nila yung konsepto na makatuloy sa Bacolod, naging relief operators na sila doon. In the sense na yung kanilang mga limited supply of food and drinks, i-share nila ito sa kanilang mga kasamang hotel guests, lalong-lalo na yung mga banyaga. Yung mga bata sa ground floor ay inilikas nila sa mas mataas na lugar, pati sa kwarto nila ay doon na muna pinatulog. At the same time, noong sila ay pumunta from the hotel to the airport after 4 days, at sila ay naglakad lamang dahil walang sasakyan, kinilir nila yung mga daan at yung kanilang nakikita mga patay na nagfo-float ay inilagay nila sa maayos na lugar at binigyan nila ng ayuda yung mga foreign guests na sumama sa kanila. In fact, mayroong dalawang mag-asawang Spanish na natuwa sa kanilang ginawa at pinaramis nila na yung naudlot nilang caravan ay kanilang susuportahan next year. And we plan to continue the caravan next year. So, Asik, yung mismong mga riders natin, kahit hindi nila naramdaman na nabiktima sila o biktima sila ng Typhoon Yolanda, kundi sila pa mismo ay tumulong at naging relief operators, tumulong din na mag-clear ng mga daan. So, itong motorcycle caravan, next year na po natin ito itutuloy. Itutuloy natin next year yan, and this will be an annual event dahil the Decade of Action is for road safety is programmed by the United Nations for 10 years. Pero kamusta po yung mga riders natin ngayon? Alam mo yung mga riders, parang nakita kasi nila yung first hand, yung pangailangan ng tulong natin mga kababayan. Pagdating sa Maynila, yung iba ay after a while bumalik sa Tacloban, nagpunta ng Cebu para tumulong sa repacking, sa relief operation doon. Yung mga naiwan sa Maynila ay nag-organize sila sa kanilang mga opisina ng small groups para mag-solicit ng mga goods. May mga nagpunta na sa Pasay at sa ating ibang repacking centers para tumulong sa relief operations. At the same time, nung dumating sila, nagpamisa kami at nagbigay ng konting modest dinner salo-salo. Nagkameron sila ng sharing doon. And pinakita pa nila yung kanilang mga video at mga pictures na nakuha. And
nakakaantig ng puso dahil talagang touch na touch sila. In fact, I think this memorabilia have now become part of their lives and part of history. Yes, pero Asik, kamustahin natin yung communication na line or system dyan po sa mga affected areas sa Visayas? From the report ng NTC, nagno-normalize na siya, no? At the same time, yung sa transportation naman ay nais kong i-report na sa ngayon ay sira pa rin yung registration na system sa LTO dahil as you very well know, computerized na yan, no? Hindi na mano-mano pagrehistro. Pero nasira ng Yolanda lahat ng computer doon. So walang registration muna, pati sa LTFRB ay yung link nila sa LTO ay sira din. Kaya't ang iniisip ngayon ng LTO, LTFRB ay una, magpadala ng mga computers doon at pangalawa ay ilipat muna ang kanilang base of operation from Tacloban to some province nearby. Pero eventually ay it will be normalized. Alright. And sir, so ngayon patuloy naman po kumbaga yung mga public transportation na nagsiserve doon sa mga bayan na yun. Kaso hindi lang po naasikaso yung ng franchise nila? Yes, Sandro, yung daily operation ng mga motor vehicle operators is concerned, tuloy-tuloy naman yun. No? In fact, ang problema nga dyan may mga driver na sobrang maningil. No? So, back to normal sila doon. Ika nga, ang hindi lang normal yung registration saka renewal ng franchise at paglilink ng pagbibigay ng confirmation ng LTFRB sa LTO tungkol sa subsistence ng franchise ng mga sasakyan through the computer dahil sira pa yung computer system. Pero sir, as of now naman po, kumbaga in process na naman po lahat ng pagsasaayos para magbalik normal naman po ang mga trabaho ng mga ahensya pong inyong nabanggit? Tama yun, Sandro. No? And for ano po yung mga ibang ahensya rin po na kumbaga katuwang po ninyo sa pagsasaayos nga po ng transportasyon sa mga lugar na apektado nga nitong si Yolanda? Well, yung regulation sa kalye, katuwang ng LTO, LTFRB ang local government unit. Especially yung kanilang enforcement unit. No? Pero yung sa system nga, yung sa computer system, it's only within LTO and within LTFRB and between LTO and LTFRB. At kasama na din ang DOTC. Alright, siguro besides motorcycle caravan, meron pa po ba ibang activities ang DOTC? Well, so far as road safety is concerned, next year na. Magkakameron kami ng isang malaking pagpupulong ng mga automotive manufacturers at pati mga truck operators ay amin ding pupulungin na separate symposium. At ang layunin naman natin dito ay address yung issue na base sa huling statistics coming from the PNP. Ang number one cause ng accident ngayon ay nanggagaling sa mga automobiles. Number 2 ay motorcycles at number 3 ay mga trucks. So ito ang tututukan natin next year. Okay. Asik, siguro mensahe na lang na nais niyo ipaabot sa ating mga manonood ngayong umaga? Dito ho naman sa Maynila ay nais ko lamang sabihin na yung Oplan is na Berot, Oplan Christmas ng LTO, LTFRB ay pinapaigting. At but beyond enforcement na gusto ko sanang i-remind ang ating mga drivers lalong-lalo na itong Kapaskuhan is a time for sharing. Yes. Hindi ho pansariling kapakanan ang iniisip dito. Kaya sana itong diwang ito ay maging isa puso natin upang sa ganun ay hindi natin isipin ang magsamantala sa ating kapwa. Right. Alright. Ma'am, maraming salamat. That was very well said. Yan nga po si Asik Lantin mula sa Department of Transportation and Communications. Thank you so much for joining us this morning, Asik. Maraming salamat din.